Kung si Rene Requestas nakilala sa pagiging bungi at si Panchito sa pagkakaroon ng malaking ilong, ang naging tatak naman ng komedyanteng ito, ang kanyang baba. Hindi tayo. Ba't tayo pumasok? Papasok ba? Natural. Kala ko lalabas. Aray! Red. Atras na! Yeah! Dahil nga raw dito, hindi na niya kailangan pang magpatawa. Kaya naman ang kanyang naging screen name, ano pa, kundi Babalu. Patay ka! Ang nararamdam ko lang, hindi sumulat na patay na siya! Kasi hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Kaya sabi niya, huwag ka na magtipid. Yun lang sinasabi sa akin. Para mas ikwento sa akin ang naging buhay ni Babalu, pinisita ko ang kanyang asawang si Lelaine. Thank you. Hi, Ma'am Hi! Lelaine. Hello! Kamusta? Kamusta? Ito. Ito pala ang bahay. Oo. Dito siya talaga natira hanggang nung namatay na siya. Oo, dito. Pero nung dati, wala pa akong tindahan to eh. Okay. Oo. Hindi niya na ako naabutan? Hindi niya naabutan to kasi ayaw niya naman na may tindahan ako eh. Okay. Oo. Kailan niyo itinayo ito? Nung namatay na siya, kasi wala naman ako pagkukunan eh. Wala akong hanap buhay, kaya nagtitindahan na lang ako. Pablito Sarmiento ang tunay na pangalan ni Babalu. Purong Manileño raw ito at pangatlo sa 4 na magkakapatid. Saan ba siya lumaki? Sa Sampaloc. Ano ba sila? Komportable buhay o laki sa hirap? Hindi, may kaya sila. May kaya sila Oo. dahil ang nanay niya anong trabaho? Ang alam ko, may tindahan sila sa Divisoria eh. Ganun. Ang tatay? Ang tatay niya. Ewan ko kasi bata pa yata sila, namatay na yung tatay niya. Bulok pala ang paa niyo. Anong bulok? Noon pa man, pangarap na raw ng kanyang asawa ang maging artista. Tibi! Tinamahan ka ng lintik! Ayaw niya nga raw mag-aral eh. Ang mga kapatid niya lahat profesional eh. Siya lang ang hindi nakapagtapos kasi gusto niya mag-artista. Hanggang saan ang natapos si Babalu sa eskwelahan? High school. High school. Tapos nag-artista na siya agad. Oo, nag-artista na siya. Sa tulong din ni Lelaine, nalaman ko ang pinagsimula ng career ni Babalu. Siya artista. Driver lang siya, tsaka nag-boy. Taga-bit-bit ng mga tsinelas, tsaka mga damit-damit. Nino? Panchito, kasi tsuhin niya yung si Panchito eh. Tapos paano daw siya na-discover? Sinubukan daw siya ni yung director, si Ading Fernando. Tapos sinubukan siya. Noong una pa nga raw, pinagtatawanan pa siya kasi nga sabi niya, sige Lito, sabi niya, dapa, dapa. Puro sugat-sugat na nga daw yung mga tuhod niya sa kakadapa. Tapos pala pagdating daw sa papanoorin niya ang pelikula, wala naman pala daw siya. Pinagtatawanan lang daw siya, pero okay lang sa kanya. Ang direktor din daw na si Ading Fernando ang nagbigay ng screen name na Babalu sa kanyang asawa. Mula noon, naging pa-extra-extra na raw ito sa mga pelikula. Ano ho yung ginagawa niya bilang extra daw? Ayun na nga, sabi niya, ano lang daw, yun ang ginagawa sa kanya. Aha. Minsan pinapatakbo, kung ano-ano lang. O, sumusunod naman siya kasi gustong-gusto niya daw talaga maging artista. Sa pelikulang Kaming Mga Talyada noong 1962, unang lumabas si Babalu. Maikli lang ang papel niya rito kung saan gumanap siya bilang tambay. Pero dahil sa kanyang pagpupursige at dahil tila natural din naman daw kay Babalu ang pagpapatawa, hindi nagtagal, malalaking roles nang ipinagkatiwala sa kanya. Marunong siyang makipagbatuhan. Hindi niya tatabunan yung kaeksena niya. Makikipagbatuhan siya at pareho silang aangat. At ang big breakdown ni Babalu dumating noong 1973 nang makasama niya sa pelikulang Captain Barbell Boom, ang hari ng komedya na si Dolphy. Mula noon, naging sunod-sunod na raw ang mga pelikula ni Babalu. Halos taon-taon, may pelikula siyang ginagawa. Kung gusto mong matawa, siya, Babalu ang tawagin mo kasi iba yung ibang mag-throw, ibang magbato ng punchline si Babalu. Para palaki ang kambal nitong payong ko. Ang korte, oh. Huwag mo na akong tirahin pa, nang-asar ka pa eh. Makalipas ang mahigit 20 taon, sa pelikulang Wanted Perfect Father, muling magkakasama sa pelikula ang dalawang komedyante. Pero sa pagkakataong iyon, pareho na silang sikat na artista. Okay.
Hindi ka sinusuwag. Baho naman, Diyos ko. Noong taong din yun, nakasama rin ni Babalu sa pelikulang Once Upon a Time in Manila si Bossing Vic Soto. Nagkakamali ho kayo. Nagkakamali ho kayo. Hindi ho kami mga karnaper. Hindi ho kami mga karnaper. Basta ikaw. Kami lang. Lalain, paano niya tinrato ang trabaho niya bilang artista? Yung pinaghahalagahan niya yun. Oo, kasi mas importante sa kanya daw ang trabaho. Kasi mahirap na daw pag mawala ng trabaho, ganun. Kasi naranasan niya na dati na naghirap daw siya. Kaya ayaw niya na daw umulit yun. Pag nagre-review siya ng script, seryoso ho ba? O Hindi naman. Adlib? Adlib lang. Kadalasan puro adlib. Kasi parang hindi nga yan masyado nagbabasa eh. Minsan nga ako lang pinapabasa niya tapos pakinggan niya lang o alam niya na yun. Napiko na ho ba siya Parang sa hindi. shooting? Kasi syempre katuwaan siya. Minsan siguro nababatukan o na... Napiko na ho ba si Babalu? Sa alam ko parang wala eh. Hindi naman siya napipikon eh. At noong nga 1997, sa wakas, nagkaroon din si Babalu ng sarili niyang pelikula, ang pinakamahabang baba sa balat ng lupa na tumabo sa takilya. Ano niya, yung reaction lang niya, doon siya magaling, yung mga reaction, yung ano niya, itsura niya, gano'n. Comedy na yon sa kanya. Oo, ang babait siya. Lalo to si Timmy. Kabilang din si Babalu sa cast ng dalawang sitcom na talaga namang sumikat noong dekada 90. Isa na rito ang Home Along the Riles, kung saan nakasama niyang muli si Dolphy, pati na rin ang veteranang aktres na si Nova Villa. Si Babalu yung tipong hindi mo alam kung anong gagawin pag-take na. Sa rehearsal, sige, simple lang siya na magda-dialogue. Pero pag-take na, ultimong mga co-artist niya, mga kasamahan, ay hindi mapigilan ng pagtawa. He's really a inboard comedian. Ano ang role niya doon sa Home Along? Parang kapatid siya ni Asun. Hindi ko alam kung parang gano'n. Parang sidekick din siya ni Dolphy Oo, doon, no? sidekick din siya ni Idolpi. Sa sitcom na Okidoki Dok, kwento ni Lalaine, ito raw ang isa sa mga proyekto na hindi nalilimutan noon ng kanyang asawa. Nag-enjoy siya doon? Oo, nag-enjoy siya doon. Anong Oo. mga kwento niya tungkol doon? Yan, masaya din daw siya kasi sila Aga pa rin yung mga kasama niya. Tapos sila Agot, yun, anak-anakan niya si Agot, parang ganon. Yes. Tapos lagi siyang tawa na tawa kasi lagi niya nababatukan si Aga. Ay, kasikatan pa ni Aga doon. Wala daw bumabatok kay Aga, kundi siya lang. Hulog nyo na! Hulog nyo na! Hulog nyo na! Bakit ako? Gunggong! Buhay pa ako eh! Walang yatong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian. Sa kanyang ilang dekadang pagiging artista, ang bahay na ito ang isa raw sa mga naipundar ng komedyanteng si Babalu. Itong bahay na to, binili yata to birthday niya. Oo, kaya mas gustong-gusto niya to talagang bahay na to. Pinag-ipunan niya na to? Pinag-ipunan Oo, niya? pinag-ipunan Investment niya Investment talaga? niya talaga ito. Aha, Oo, kasi basta gusto-gusto niya tong bahay na to eh. Dito raw sa sala madalas magpalipas ng oras si Babalu noon. Dito siya nagpapahinga, dito siya nagbabasa ng script niya. Pag may script, yan. Tapos nagkikwentuhan kami dalawa. Tapos maya-maya magtitimpla ako ng kape. Tapos maya-maya tatanungin ko na kung anong gusto niyang kainin yan. Magluluto ako, tapos maya-maya kakain siya. Saan po kuha itong litratong to? Ang alam ko sa studio to eh. Naglitrato daw siya nung 19 pa lang daw to ang age niya. 19 years old? Oo, gano'n, 19 years old pa lang siya. Nag-uumpisa pa lang siya mag-artista, 19. Batang-bata pa siya. Parang pansin ko, parang yan lang ang tangi niyang litrato dito Oo nga, sa kasi bahay. nga, hindi nga siya mahilig magpapalitrato kasi pag inaanuhan ko siya, ayaw niya. Oh, tapos ngayon, nung nakita niya na wala siyang litrato sa bahay, sabi niya nang, ba't ikaw lang may litrato, ba't ako wala? Sabi, sarili ko naman itong bahay, ba't wala akong litrato? Aha. So, kailan niyo po nilagay yung litrato Nung niya? namatay na siya. Nung namatay niya na. Oo. Kwento pa ni Lalaine, mahilig daw kumain ng kanyang asawa. Anong favorite niyang kinakain? Oh, yung mga may masabaw. Gagaya ng mga mami, gano'n. Tapos yung mga lomi, sinigang, yung mga paborito niya. Kalderita, yung pinaka-paborito niya talaga sa lahat, kalderitang baka. Talaga? Malakas siya Nakaupo sa lang. kanin? Hindi, kasi may diabetes din yun eh. Oo, kaya hindi siya masyado sa kanin. So, maulam. Oo, maulam. Tsaka maya-maya gusto niya kain ng kain. Minsan nga sabi pa ng katulong, Ate, bakit si Kuya?
Hindi pa nga ako nakatapos maghugas, kakain na naman. Talaga? Oo, mahilig talaga kumain. Nakahiligan din daw noon ni Babalu ang pag-aalaga ng manok. So pag nandito siya, nag-aalaga siya ng manok, ano pa? May, Hindi ganito naman siya nag-aalaga eh. Tagatingin lang siya ng mga manok, may taga-alaga. Okay, pero sa kanya yon yung 10. Oo, sa kanya yun. Bago siya mamatay, nag-aalaga pa. Ay, hindi na kasi nagagalit ako eh. Kasi lagi naman siya talo sa ano eh, sa sabong. Oo. Oo, minsan sumasama Malakas ako. tumaya sa sabong? Malakas tumaya, daan-daan libo. Talaga? Mm-mm. Pero nakapag-ipon siya, no? Nakapag-ipon siya. Ay, paano ako naman humahawak ng pera eh. Kaya nakakaipon siya. Correct. Pag nasa akin na yung pera, hindi ko na binibigay sa kanya. Correct. Ang galing din, no? Bukod sa sugal, nalulung din daw noon si Babalu sa alak at sigarilyo. So mahilig siyang sa sigarilyo? Magsisigarilyo. Sa alak? Sa isang araw, naka 5 pack o 4 na pack, ganun. Wow! Minsan nga, pinagsasabihan ko yan, binabawalan ko na huwag ka na magsigarilyo, sasagutin ako. Sabi niya, malaki na daw puhunan niya sa sigarilyo eh, kaya kailangan tapusin niya na to eh. Parang nagluloko lagi. Alak naman po. Sa alak. Mahilig uminom talaga. Mahilig Si Tito na. Babs. Oo, mahilig talaga. Nananalo nga raw siya sa alak eh, sa pag-iinom. Minsan daw yan, sasabihin ng mga barkada, sige pa, ano tayo kung sinong mag-aayaw. Ay siya daw minsan 3 araw, nasa ano pa rin, nasa upuan pa rin, hindi pa Saan rin. siya umiinom? Tuwing kailan? Pag walang shooting. Taong 1998 nang singilin daw si Babalu ng kanyang mga bisyo. Nagkaroon siya noon ng liver cancer at hindi nagtagal, binawian siya ng buhay. So nung namatay ho si Babalu, magkatabi kayo? Oo, magkatabi kami. Kung nakita ko siya kung paano siya namatay, paano siya natanggal yung hininga niya, paano na ano, nakitang-kita ko talaga. Hindi naging masakit yung pagkamatay niya? No. Yung sakit sa kanya ha, physically? Sa akin, sa totoo lang, masakit talaga, sobra. Oo, pero sa isipin mo naman, ay talaga naman, kung makikita mo naman siya na naghihirap na, mabuti na lang, kukunin na lang siya ni Hindi, Lord. pero was he in pain? What I mean, yung namatay ho siya, was he in pain? Or was it a quiet, Oo. quiet passing? Oo, tahimik lang siya. Tahimik lang, hindi yung talagang nakakatakot, hindi ganon. Sa pagpanaw ng komedyanteng si Babalu, nagluksa ang mga taong minsay napatawa at napasaya niya. Kabilang na ang mga nakasama niya noon sa industriya. Malungkot. Pati siya, marami rin nanaog na luha sa kanya. Dahil kahit walang pelikula yung kasama niya. We missed him so much. Sa tagal din naman yung aming pinagsamahan, yung kanyang kakulitan, yung kanyang tawa, yung mga adlibs niya, miss namin lahat yon. Sobrang quiet type yun na tao. Tahimik lang yun, observant. Pero siya ng tatay ko. Pero pag humiri talagang nakakatawa. Pero ang higit na nangulila raw sa pagkawala ni Babalu ay ang kanyang anak na si Lali. Siyempre gusto mo, pagka 18 mo, andun yung daddy mo. Yun lang. Siyempre nakakamiss din. Maging ang matalik na kaibigan noon ni Babalu na si Jacob, nagluksa. Dahil wala raw siya sa Pilipinas nang mamatay si Babalu, sinamahan namin siyang dalawin ang puntod ng kanyang namayapang kaibigan. Yung pinagsamahan natin, lahat ng bagay na ito, bubuksan ko, sabi nga, ang aklat ng kahapon. At kung ano man ang aking munting nalalaman at pinagsamahan natin, Padre, isisiwalat ko sa kanila. Mabuting kaibigan, hindi dahil yung nalilibre ka sa inom, hindi yun. Yung talagang ang pakikipagkaibigan niya, walang halong balat kayo. Talagang yun ang kanyang tunay na pagkatao at kung paano mo siya nakilala, hanggang alam ko, hanggang sa maghiwalay kami, yun pa rin siya. Itinuro rin sa amin ni Jacob ang lugar kung saan sila madalas magpalipas noon ang oras ni Babalu. Dito noon, may puno ng nyog. Yan, may puno ng nyog. Tapos, banda rito, puno ng bayabas. Yan. Tapos dito yung garden set ko. Kaya dito kami nag-iinuman paghapon o kaya paggabi. Pag nakakatuwaan kami, etong lugar na ito. Pero hindi pa ito ganito noon. Hindi pa, wala pa ito.
Open pa ito, open. Wala pa yan. Wala, hindi naka-tiles yan noon. Semento lang yan. Pebbles lang. Di ba sabi mo, gusto mo nang matapos ang paghihirap ng matanda? Ba't ginawa mo ako mukha hati-hatihan? Sa loob ng mahigit 2 dekada, pinasaya at pinatawa tayo ng komedyanteng si Babalu. At dahil sa magagandang alaala na iniwan niya sa atin, hindi katakataka na 15 taon mula nang siya'y sumakabilang buhay, hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nalilimutan. Proud po kasi especially kapag nalaman po ng mga friends ko or ng mga kaklase ko na anak ako ni Babalu, parang, wow talaga, tatay mo siya. Parang napapanood ko yung daddy mo, nakakatawa siya. Siyempre nakakatawa po ng puso yung mga ganong comment po regarding po sa papa ko. Lalaine, ano ang aral ng tunay na buhay ni Babalu? Kasi hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Kaya sabi niya, huwag ka na magtipid. Yun lang sinasabi sa akin. Basta sabi niya, pag may pera ka, kung gusto mo mag-abroad, mag-abroad ka. Kumain ka, kumain ka. Yun lang, sabi niya lang gano'n. Kasi ang buhay ng tao, parang ano lang yun, bigla lang na nawala, gano'n. Kasi ang pera daw madali lang, pero ang buhay, siyempre, kailangan, anuhin mo pa yun. Hi, Mel. Napaka-busy naman. How are you? How are you? I'm good. You look good. You look better. This is your new baby, I heard. Yes, yes. Sa ngayon, hands-on daw si Mel Martinez sa kanyang bagong negosyo. Nag-aral pa nga siya ng culinary arts para maging ganap na chef. Ang sarap naman ang itsura na ito. Ano Yes, ba ito, Mel? this is my halo-halo turon. We are famous for this. Ang ginawa namin, lahat ng sangkap ng halo-halo, ginawa namin turon. With matching on the side na ice cream and leche flan and pinipig.